Ngunit para kay Sabrina, ang bawat araw ay tila isang labanan. Kailangan niya magtrabaho na maayos habang tinatanggap ang presensya ni Raquel at sabik na nag-aabang kung ano magiging epekto ng bagong investor ng kanyang buhay. Paano kayo nagkakilala? Usisa ni Elena sa kanya. Anong plano sinasabi niya? Oo nga, parang may something sa inyong dalawa ni Miss Raquel. Sabi naman sa kanya ni Irene. Parang may mga sekretong kayong dalawa na hindi namin alam. Gaga, may sekreto bang ipinapaalam? Baliw to. Sabi ni Elena kay Irene. Oo nga pala. Wala yun, magkakilala lang kami, yun lang yun. Iniwasan na niyang pag-usapan si Raquel. Pero, mangungulit pa sana si Elena, subalit dumating si Ram. Magtrabaho na kayo, huwag yun ang abalahin si Sabrina. Awat ni Ram sa mga ito. Marami pa siyang gagawin, sana kayo rin. Ang suplado? Tara na nga, Irene. Iniwan na sila ng dalawa. Mag-iingat ka, Sabrina. Yun ang huling paalala ni Ram sa kanya. Nasa bahay sila at naghahapunan nang bigla magpaalam si Sebastian sa kanya. Sabrina, may urgent business trip ako. Sabi ni Mommy maaari ka daw magstay sa kanila habang wala kang kasama dito. Sabi ni Sebastian sa kanya. Makakapagbanding kayo doon. Talaga? Natuwa siya sa sinabi ng asawa. Gaano ka ba katagal mawawala? Mga 2 linggo siguro. Tapos pagbalik ko, ipapakilala kitang asawa ko sa opisina. Masaya kong marinig yan. Tugon ni Sabrina. Ngumingiti habang iniisip kung paano makikilala ang pamilya ni Sebastian. Pero sigurado ka bang okay ka lang kay Mommy? Oo naman. Sagot ni Sebastian. Si Mommy pa? Excited na nga siya na makasama ka. At saka magiging maganda rin to para sa inyong dalawa na magkausap at makilala ka ng hustong isa't isa. Napatingin si Sabrina sa asawa. May bahagyang kaba at pananabik sa kanyang dibdib. Magiging masaya nga to. Bulong niya halos sa sarili. Sigurado ako magiging magandang pakiramdam mo roon. Dagdag pa ni Sebastian. At sa pagbabalik ko, sigurado mas marami pa tayong magandang alaala na bubuin kasama ang pamilya. Tumango si Sabrina, iniisip ang mga susunod na araw. Hindi man niya alam kung anong susunod na mangyayari, sigurado siya magiging isang bagong yugtuto sa kanilang pagsasama. Kahit alanganin, hinawakan niya ang sinabi ni Sebastian. Isang beses pa lang niyang nakikita ang ina nito. Baka nakakahiya kay na Tita Marcela. Naging pagbigat lang ako dun kasi buntis ako. Alanganin niyang sagot. Maalagaan ka ni Mommy doon. Isa pa, nakita mo naman na tanggap ka niya, hindi ba? Hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Napatingin si Sabrina sa mga mata ni Sebastian at naramdaman ang init ng kanyang kamay. Alam niyang totoo ang sinasabi nito, pero hindi pa rin maiwasang makaramdam ng kaba. Oo, pero baka lang kasi. Huminga siya na malalim, pilit inaalis ang pag-aalala. Hindi ko pa talaga siya ganun kakilala. Ngumiti si Sebastian, isang ngiti na may kasamang pang-unawa. Naiintindihan ko, sabi niya. Pero si Mommy ay mabait. Alam kong gusto ko niya makilala na mas mabuti. At saka maganda ka rin, makakapagpahinga ka ron habang wala ako. Unti-unting nawala ang kaba ni Sabrina. Naramdaman niyang tama si Sebastian. Baka nga ito ng pagkakataon para mas maging malapit siya sa pamilya ng kanyang asawa. Sige, susubukan ko. Sagot niya ng may ngiti. Sana magustuhan niya ako, kahit na pagkakagusto ko sa'yo. Ngumiti si Sebastian at humalik sa kanyang noo. Wala kang dapat ipag-alala, Sabrina. Magiging maayos ang lahat. Mukhang taliwas naman sa sinabi ni Ram ang ugali ng kanyang biyanan. Parang maayos naman yun. Subalit ang mga bilin sa akin ni Ram nung nakarang araw ay parang hindi maganda. Lagi siyang pinapaalalahanan ng kaibigan na si Tita Marcela ay maaaring may masamang plano laban sa kanya. Napapikit si Sabrina habang iniisip ang mga sinabi ni Ram noong nakaraang araw. Mag-iingat ka, Sabrina. Paalala ng kaibigan. Si Mommy, hindi siya ganun kabait gaya ng iniisip mo. May kutob ako may plano siya na hindi maganda.
Lagi ka mag-iingat. Nabigla siya sa mga sinabi ni Ram noon, pero binaliwala niya dahil wala siyang nakitang dahilan para pagdudahan ng kanyang biyanan. Pero ngayon, habang nag-iisip siya, unti-unti niyang naalalang ilang mga kilos at tingin ni Tita Marcela na tila may ibang kahulugan. Sabrina? Tawag ni Sebastian, pinukaw ang kanyang pag-iisip. Okay ka lang ba? Napatango siya, pilit pinabaliwalang alinlangan sa kanyang dibdib. Oo, ayos lang ako. Sagot niya, ngumiti ng bahagya. Iniisip ko lang kung ano magiging pakiramdam ko doon. Maging kampante ka. Tugon ni Sebastian, puno ng kasiguraduhan. Sigurado ako magiging maayos ang lahat. Habang nakatitig si Sabrina sa mesa, pinipilit niyang labanan ng kaba sa kanyang dibdib. Sana nga. Ulit niya, mahina ang boses, pilit ngumingiti kay Sebastian. Gusto niya maging kampante tulad ng sinasabi ng asawa, ngunit hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ni Ram. Mabilis lang ang 2 linggo, ngunit para kay Sabrina, natitira sa ibang bahay, kasamang kanyang biyanan na halos hindi niya kilala, parang napakatagal ng panahon na yon. Ang pag-aalala ay para bang kumukuyakoy sa kanyang dibdib. Tila isang bulong sa kanyang isipan na hindi niya maiwasang pansinin. Kung gusto mo mag-back out, pwede naman. Alok ni Sebastian, parang nababasang iniisip niya. Hindi kita pipilitin. Umiling si Sabrina, hinigpitan ng hawak sa kamay ng asawa. Hindi, tutuloy ako. Sabi niya, tinatangkang ipakita ang tapang. Kailangan ko lang mag-adjust ng kaunti. Alam ko mabait si Tita Marcela. Baka naman pinaalala ko lang to sa isip ko. Ngumiti si Sebastian at hinaplos ang kanyang pisngi. Ganun nga. Basta ipaalam mo sa akin ang lahat ng mangyayari, okay? Tumango si Sabrina. Oo, magte-text ako sa'yo araw-araw. Alam niyang hindi madali ang susunod na 2 linggo, pero kailangan niyang harapin ang lahat ng may tapang at determinasyon. Isa itong pagkakataon para mas makilala ang pamilya ni Sebastian at baka para matuklasan ng katotohanan sa likod ng mga babala ni Ram. Kinabukasan, habang nagpapak ng mga damit, hindi mapigilan ni Sabrina na mag-isip-isip. Nakatitig siya sa maleta, iniisip ko ano ang mga posibleng mangyari sa susunod na 2 linggo. Sinubukan niyang iwasan ang mga negatibong iniisip, ngunit tila ito'y isang anino na nakasunod sa kanya. 1 oras bago ang kanyang pag-alis, tumunog ang kanyang telepono. Si Ram. Sabrina, sigurado ka ba taga dyan sa plano mo? Tanong ni Ram sa kabilang linya. May halong pag-aalala ang boses nito. Baka naman pwedeng huwag na lang tumuloy. May kakaiba taga ako nararamdaman tungkol dito. Napabuntong hininga si Sabrina. Pilit na pinapalakas ang loob. Ram, naiintindihan kita. Pero asawa ko si Sebastian. Kailangan kong ipakita na nagtitiwala ako sa kanya at sa pamilya niya. Pero tandaan mo Sabrina, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Sagot ni Ram. Mag-iingat ka ha? Oo, promise, mag-iingat ako. Sagot ni Sabrina. Pilit nang umingiti kahit alam niyang hindi siya nakikita ni Ram. Matapos ang tawag, nagsimula na siya maglakad papunta sa sala kung saan naghihintay si Sebastian. Handa ka na ba? Tanong ng asawa, nakangiti. Oo, handa na. Sagot niya, pero sa loob-loob niya, ramdam pa rin niyang hindi maipaliwanag na kaba. Pagdating nila sa bahay ng kanyang biyanan, sinalubong sila ni Tita Marcela na may malaking ngiti sa labi. Sabrina, mabuti naman at napagdesisyonan mong ditong tumuloy. Bungad nito, huwag kang mag-alala, aalagaan kita rito na mabuti. Nagbitiw na malalim na buntong hininga si Sabrina at pilit nang umiti pabalik. Maraming salamat po tita. Alam ko magiging masaya ko rito. Ngunit habang nagpapalitan ng mga ngiti, hindi niya maiwasang maramdaman ang lamig na dumadaloy sa kanyang katawan. Iniisip niya kung totoo bang kabaitan ni Tita Marcela o may iba tong balak. Habang pinagmamasdan ni Sabrina ang paligid ng bahay na kanyang biyanan,
Napansin niya ang masinop na pagkakaayos ng bawat sulok. Malinis at maaliwalas ang sala, may mga bulaklak sa bawat lamesa, at ang bawat dekorasyon ay tila may mahalagang kahulugan. Ngunit kahit gaano kaganda ang paligid, hindi maiwasan ni Sabrina ang makaramdam ng kaba. "Halika na, Sabrina," sabi ni Tita Marcela habang inakay siya papasok. "Pinaghanda kita ng kwarto sa itaas para komportable ka habang nandito." Sumunod si Sabrina sa kanyang biyanan. Umaakyat sa hagdanan na yari sa kahoy. Malawak at maaliwalas ang bahay, ngunit bawat hakbang ay tila nagpapalalim sa pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Pagdating sa dulo ng hagdan, itinuro ni Tita Marcela ang isang pinto sa kanan. "Dito ka muna, iha. Sana magustuhan mong inihanda kong kwarto para sa'yo." Binuksan ni Sabrina ang pinto at napangiti sa nakita. Maayos ang kwarto, may malaking bintana na nagpapasok ng natural na liwanag at may malambot na kama sa gitna. May bulaklak din sa maliit na lamesa sa tabi ng kama at isang maliit na upuan sa gilid. "Napakaganda po, tita," sabi niya. Pilit na inaalis ang alinlangan sa kanyang boses. "Maraming salamat." Ngumiti si Tita Marcela. "Gusto ko sana maging komportable ka habang nandito ka. Alam ko na malayo ka sa bahay mo, kaya gusto ko maramdaman mong para may bahay mo na rin to." Tumango si Sabrina. Nagpapasalamat sa kabaitan ng kanyang biyanan. Ngunit sa loob-loob niya, ay naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Naalala niya ang sinabi ni Ram at nagdesisyon siya na magiging maingat. "Maraming salamat po ulit, tita. Magiging maayos ako rito." Bumaba si Tita Marcela upang asikasuhin ng ilang bagay at naiwan si Sabrina sa kwarto. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumadaloy mula sa bintana. Lumapit siya upang isara ito, ngunit napansin niyang hindi yun normal na hangin. May kakaibang lamig na tila may dalang takot. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. "Sabrina?" Boses ni Tita Marcela. "Handa ng tanghalian. Baba ka na't sabay tayong kumain." Sumagot si Sabrina at pilit na ngumiti. "Sige po, bababa na ako." Bago siya lumabas ng kwarto, napatingin siya sa paligid. Tila may hinahanap na wala naman siyang tiyak na alam kung ano. Pagdating sa kusina, nakita niyang nakahanda na ang pagkain. May mainit na sopas, pritong isda, at mga gulay na malimnamnam ang amoy. Naupo siya sa tabi ng mesa habang pinagmamasdan si Tita Marcela na abalang-abala sa pag-aasikaso. "Salamat po sa paghahanda, tita," sabi ni Sabrina habang sinisimulang sumubo ng sopas. Ngumiti si Tita Marcela, ngunit may bahagyang lamig sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Sabrina. "Noong una silang nagkakilala?" "Walang anuman, iha. Siguraduhin mong kumain ka na mabuti. Alam kong kailangan mo ng nutrisyon para sa baby mo." Tumango si Sabrina, ngunit sa likod ng kanyang isip, hindi niya maiwasang isipin ang babala ni Ram. Sinubukan niya maging kampante, ngunit nararamdaman niyang may kakaiba sa paligid. Habang kumakain, napansin niyang tahimik si Tita Marcela. Tumitingin to sa kanya paminsan-minsan na parang sinusukat ang bawat galaw at reaksyon niya. Sinubukan niyang ipagkibit balikat to, ngunit parang nagiging mas matindi ang kanyang kaba. "Iha, kamusta naman ang pakiramdam mo dito?" Tanong bigla ni Tita Marcela. Pinagmasdan siya na mabuti. Ngumiti si Sabrina. Pilit na ipinapakita ang kasiyahan. "Maayos naman po, tita. Medyo naninibago lang, pero masaya ako na nandito ako." "Magandang marinig yan," sabi ni Tita Marcela. Ngunit ang ngiti nito ay tila may bahid na kakaibang damdamin. "Gusto kong malaman mo na handa kong alagaan ka habang nandito ka. Sigurado ako magiging maayos ang lahat, basta't makinig ka lang sa akin." May kakaibang tono sa boses ni Tita Marcela na tila ba may malalim na kahulugan. Ngunit bago pa man makapagtanong si Sabrina, biglang tumunog ang telepono. Tumayo si Tita Marcela at sumagot. "Hello? Oh, Sebastian. Oo, nandito na siya. Sige, sige. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko siya na mabuti."
Nagkunwaring hindi narinig ang usapan, ipinagpatuloy ni Sabrina ang pagkain. Matapos ng tawag, bumalik si Tita Marcela sa mesa, ngunit mas malamig na ang ngiti nito. "Mahal ka ni Sebastian," sabi ni Tita Marcela. May bahagyang ngiting hindi niya maipaliwanag. "Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Alam mo ba yon?" Tumango si Sabrina, ngunit naramdaman niya ang pagbigat ng hangin sa paligid. "Oo naman po, tita. Alam ko po yon." "Magandang malaman mo yan, iha," sagot ni Tita Marcela habang humigop ng kape. "Dahil minsan, may mga bagay na dapat nating isakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay." Napukunot noo si Sabrina sa sinabi ng kanyang biyanan. "Ano pong ibig niyong sabihin, tita?" Ngumiti si Tita Marcela, ngunit ang mga mata nito ay tila may lihim na itinatago. "Wala, iha. Ipinapaalala ko lang sa'yo na ang buhay ay puno ng mga sakripisyo para sa pamilya, para sa pagmamahal, at para sa ating mga pangarap." Pagkatapos ng tanghalian, inalok ni Tita Marcela si Sabrina na magpahinga sa kanyang kwarto. Habang umaakyat sa hagdan, naramdaman ni Sabrina ang malamig na hangin na muli niyang naramdaman kanina. Pakiramdam niya, tila may nanonood sa kanya. Pagdating niya sa kwarto, umupo siya sa kama at hinaplos ang kanyang tiyan. "Huwag ka mag-alala, baby," bulong niya. "Kaya natin to. Lahat ng to ay para sa atin." Subalit habang siya'y nakaupo, napansin niyang isang maliit na envelope sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng kama. Binuksan niya to at may nakita siyang isang pirasong papel na may nakasulat. "Mag-ingat ka. Hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo." Napatayo si Sabrina, kinabahan. Sino naglagay nito dito? At anong ibig sabihin nito? Bumilis ang tibok na kanyang puso. Bumalik sa isip niya ang babala ni Ram. Lalong tumindi ang kaba sa kanyang dibdib. Naglakad siya palapit sa bintana at muling naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Tila may bumubulong sa kanyang isip, isang paalala na dapat niya mag-ingat. Napatingin siya sa pintuan ng kwarto, hinihintay kung may tao bang dadaan. Bigla niyang narinig ang yabag niya mga paa sa labas. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Naroon si Tita Marcela. Nakangiti, ngunit tila may kakaibang kislap sa mga mata. "Sabrina, may kailangan ka ba?" tanong ni Tita Marcela. Nothing, tita," sagot niya at pilit na ngumiti. "Nagulat lang ako. Akala ko po may tao." "Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna," tugon ni Tita Marcela, ngunit may halong misteryo ang kanyang tingin. Bumalik si Sabrina sa loob ng kwarto at isinara ang pinto. Muli niyang binasa ang papel sa kanyang kamay. Malinaw na may ibang nangyayari at kailangan niyang alamin kung ano to. Habang nakahiga siya sa kama, hinawakan niya ang tiyan niya. Umaasa na magiging ligtas sila. Naramdaman niyang kailangan niyang manatiling alerto at mag-ingat. Ngunit paano kung ang kalaban nito ay nasa loob ng bahay mismo? Paano kung totoong mga babala ni Ram? Sa mga sumunod na araw, kailangan niyang manatiling matalino. Ang 2 linggo ay tila napakatagal, ngunit ito rin ang panahon para malaman niya ang totoo at siguraduhin ligtas sila ng kanyang anak.